muli po sa inyo lahat. Samantalay ko na po kasi iminigit tayo. Bago po pasalamat sa Panginoon, gusto pong share sa inyo ang inyong buhay ko bago po nakilala ang Panginoon. Ako po ay bata pa nung nagkabisyo po ako. Ako ay 8 taon lang po nung nakatikim ng marijuana. At sigarilyo po dahil malayo po sa akin ang magulang ko. Ang father ko po nasa Saudi po noon, ang mother ko, teacher ko. Malayo rin po sa akin dahil sa malayong destination po niya. At sa edad ko pong 12, ako po ay nakakapasiti na po ng 2 kontrokanto sa katawan ko. Ako po ay lumaki na walang takot po sa aking ama. At sa kadahilanan po yun, ako po ay naging pariwaran po. At sa edad ko pong 17 ay nakadisgrasya po ako ng tao. At unang-una po yun na nablatter po ako sa bayan namin. Pero naayos rin po ng magulang ko dahil huwayan po sila magbabayad na lang. Pero hindi po nakakwando ng kasalanan ko po sa buhay kasi nandiyan po yung pag wala akong mapulutan, asong tumatakbo po. Naglalaway, sinasabi na pong asong ulol para lang may mapulutan. Pero hindi po naniwala yung may-ari, pinahuli po kami sa pulis. Nablatter uli po ako. Pero sa gandang loob po, nakita mo namin si Mayor doon sa kuha namin po noon. At tinanong po niya kung ba't nandun po kami. Kasi alam niyo naman po mga politiko, pag malapit pong eleksyon, ang mali po naging tama. Kaya si Mayor po nagbayad sa ginawa namin yun. Binayaran na lang po yung napabayad sa aming 1,700 po yung aso kasi po dahil pero di pa po nagtatapos ito lang pangko kasi marami mo po bago po pumunta yung sa Korea managsigasa na po yung tao. Di bali bayaw ko na rin po kasi asawa po ng second cousin ko, ex-MP po siya, pinagkakayabang niya po yung garada niya. Hindi naman pala kayang hugutin yung pin. Wala siya nakuha siya dahil mayabang po siya. Dahil po siguro sa wala na po talagang magawa sa akin ng magulang ko na at anong ganyan po nila. Hindi po talagang magbabago. Habang isip po nila siguro na pupuntahin na po sa Korea kasi magulo po ang buhay ko talaga sa Pilipinas. Nag 7 years din po ako sa college pero hanggang second year lang po, naka-apat ba akong course? Pero sa kasawiyang palad po, napadpad naman ako sa lilultugan ng Korea na naman. Sinasabi nilang sumsing, kamasok. Ang gulo po doon noon, muling ako. At di na ako nasang mangyari, may disgrasya na po ako doon. Natago rin pa disgrasya, nawawak po itong kamay ko noon. Kaya nung tumawag po ko sa amin, umiyak po yung tatay ko. Pero siguro sa awan nila pong wala na talaga akong kinabukasan siguro. Pero napag-isip ko po noon na siguro pwede pa naman ako magbago, sabi ko. Amen. Kaya nung umalis po ako dun sa Sumsing noon, matagal po akong umalis na po dun. Kahit pumunta ako ng kondusyon noon. Pero inom na lang po, hindi na po ako naging parkada lang. Hanggang sa dumating po si Joyce sa amin, pero bagsa di pa nakagalala, pampal ko lang po si Joyce galing sa Hong Kong. Hallelujah! Hanggang sa ako po ay naunti-unti na naman nagbago. Lalo na po nung dumating sa amin si Pastor Sakari po namin si RJ. Naging nariwala na rin po ako sa pagsimba sa Panginoon, pagsamba. Amen. Pero hindi po si Joyce ang nagbabago sa akin po. Sarili ko rin po ang nagbabago sa akin po sa tulong po ng Panginoon. Amen. Sa kanya. Ako ay nabago po. Hindi ko na pong nakalimutan ng mga nakasanayan kong bisyo. Pagkamat may mga
pa rin po ako sa buhay na hindi ko po sabi. Pero minsan po tinanong ako ni Joyce kung bakit daw po ngayon din ako naging barkada. Sabi ko po sa kanya, sawan ako sa barkada, sabi ko. Pero ang totoo po nun, gusto ko lang po kalimutan ang mga nangyari sa buhay ko. Mga bagay-bagay na gusto ko pong malimutan na nakaraan ko. Yan, gusto ko po sa paglaki ng anak namin, mga anak namin ni Joyce, makilala nila rin po ako na isang ama ng responsibilidad, may responsibilidad saka may tawag po sa Diyos, sa Diyos. Tawag kay Joyce o si Diyos. Lalo na po ngayon, binigyan na lang po ko ng Pangalawa. isang anak. Amen. Treasure in life na lang po yun. Kaya, kung papayag po kayo, wag kakanta pa ako kayo, para sa paginaran. Kakanta ko po ito. And, huwag na po, hindi naman pala ito yung boses ko yung kaling. Kakantayin ko po itong kanta nito dahil naihambing ko pa sa buhay ko ngayon po. Basta ko na Pagkising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo. Ginawa niya, ngayon lang nakita, ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus na aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang natarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang natarama. Ganyan ang buhay mula sa Kanya. Purihin ang Diyos, purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay. Ay, salamat. Welcome, Panginoon. Napakabuti mo talaga ng Panginoon. Kapag ikaw talaga binago ng Panginoon. Sabi nga ni Brother Renel, hindi siya kaya magulit ng asawa niya. Kahit mamagulo niya, kahit sinong tao. Kundi ang Panginoon lang ang nagbabago. Kapag binago ka ng Panginoon, magkakaroon kang boldness, maging witness niya. Amen. Amen po ba? Glory to God. Okay, pwede po ba palapakan po natin ang Diyos na napakalakas? Habang kapunta po rin yung susunod po nagpapasalamat sa Panginoon? Sino ba pong gusto magpunta po rito? Magbigay patuto po sa kabutihan ng Panginoon. Sino pong gustong magpunta po rin pagpasalamat sa Panginoon? Ay, si Ma'am Nicora po. Hamon mo. Nakakalimit yung tayo mo dito. Dapat may kanta rin yan. Napapasalamat at napakabuti ng Panginoon sa buhay natin lahat. Kasi halos lahat po ng pagsubok ay binibigay niya sa atin. Ibig sabihin lang po, lagi tayong
iniisip ng Panginoon natin kasi hindi niya ho tayo bibigyan ng pagsubok, hindi rin lang ho natin kakayanin. Amen. Kasi hindi niya ho binibigay yung pagsubok sa mga taong may hina ho. Hindi niya bibigay ito sa kanya. Sa atin lang po na may sapat na lakas. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa lahat ho ng pagsubok na ibinigay niya sa akin. Sa ngayon po, unti-unti ko na pong na-overcome yun. Nung una pong tumatayo ako dito, halos po parang hindi na ho ako makakagulapay at parang hindi na ho ako makakabangon sa talagang nangyaring pagsubok ko sa buhay ko. Pero sa pagbabasa ko po ng Bible, na niliwanagan po yung isip ko na sinasabi ng Panginoon na, anak, kaya mo ito. Hindi ko ito bibigay sa'yo kung hindi mo ito kakayanin. Mahal kita, kaya hindi kita pababayaan. Yun lang po ang itinatanim ko sa isip ko. Sa lahat po, kahit po hanggang ngayon, may mga pagsubok pa rin po dumadating sa akin. Pero pinasasalamatan ko po yun dahil alam ko hindi ako pinababayaan ng Panginoon. Halos lahat po ng hinihiling ko sa kahit kaunti at kahit maliit na bagay na ibinibigay niya po sa akin. At nagpapasalamat din po ako sa mga tao na alam ko po na kahit papaano sumusuporta po sa akin. Pinasasalamatan ko rin po ang Panginoon dahil sa pagbibigay niya sa akin ng mga anak na kahit na po, siyempre ang anak ko, hindi niya naman masasabi na lahat mababait. Lahat walang magiging problema. Kung apat daw po yung anak mo, apat din daw po yung damdamin mo, apat din yung puso mo, at apat din po yung isip mo. So, sa nangyari po sa buhay ko, halos lahat po yata ng naranasan ko sa buhay, sa mga anak ko, meron pong anak na, kung sasabihin po natin iniisip niya yung damdamin ng kanyang magulang, meron din naman po hindi niya iniisip yung damdamin ng kanyang magulang. Pero, tayo pong mga magulang, kahit na ano po ang mangyari, kahit pa sa ibang tao, ayaw nila sa ating mga anak. At ayaw nilang kumbaga sa atin, tayong mga magulang, kahit anong gawin ng mga anak, hindi po natin sila pwedeng itapon. Ganon din po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Kahit na anong naging kasalanan mo, hindi ka niya pababayaan. Kaya sabi niya sa akin, sa pagbabasa po talaga ng Bible, na nararamdaman ko po na sinasabi ng Panginoon sa akin, anak, kayang-kaya mo lahat ng pagsubok na ibibigay ko sa iyo. Dahil since na po nagkaisip ako at since na po naging lumaki po ako ng hindi na po ako yata nakaranas ng magandang buhay. Pero sa tulong po ng Panginoon, hanggang sa ngayon nandito po ako. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa lahat ng pagsubok, lahat ng biyaya na binigay niya sa akin. Sana po kung ano man po yung pagsubok at pinagdaraanan niyo ngayon, sana maging matibay kayo. Kasi andyan lang po yung Panginoon, tumawag lang po kayo sa Kanya. Hindi niya po kayo pababayaan. Lahat ng papuri ay binabalik ko sa Panginoon. Yan po, may mga words of encouragement.